ginamit yung press conference na yon ni Torre, ni Marbil at ni Abalos. At ginawang national story na mayroong human trafficking complainant at yun ang anak mo pong ginamit. Yun pa lang, ang totoo, pinaharap ng pulis, binripping, tinuruan, pinaturuan paano mag-blatter, paano magreklamo, and then hindi niya alam ng anak mo na ihaharap sa media at ginamit na storya ng mga pulis para palabasin na may nangyayaring krimen at ikaw ang biktima. Yun bang buong kwentong ginawa ng mga pulis? Yun, sir, tama. Klaro. So, tanim testigo, tanim kaso. Hello po, ma'am. Magandang umaga. Go ahead po, ma'am, sa inyong gustong ipaabot sa sambayan ng Pilipino ngayon. Hello po. Good morning po sa lahat ng mga kababayan po natin sa buong mundo po. Gusto ko lang po ipapaliwanag yung nangyari kahapon. Sa akin po kasi po, bago ako nilabas nila, sinabihan po ako na dalhin nila ako doon sa office nila at yung may tatanong lang sila sa akin po about sa anak ko, bakit nandito po. Pero bago siya na pumunta kami po doon, bago siya nakapasok dito, sir, nagano po siya ng blatter report po sa police station. Pinakuha siya doon ng blatter report, tapos pumasok na siya dito. Kasi po, hindi niya po ako makontak. Yun nga, kasi wala akong cellphone po, kaya yun ang nangyari. Bali, yung anak po ninyo ay hindi po nandyan nagstay sa KOJC compound sa Davao. Siya po ay doon galing sa labas sa inyong bahay. Tama po ba? At kayo ang nandyan sa loob ng compound ng Davao KOJC. Tama po ba? Excuse po, hindi kasi masyado marinig. Okay. Ulitin ko po, mama. Yung inyong anak pumunta ng Davao City at para bisitahin kayo at kayo ay nandyan nag-stay sa loob ng Davao compound sa KOJC. Tama po ba? Ang anak ninyo hindi dyan nag-stay sa loob ng compound? Hindi po, hindi okay. So para magbisita siya, dahil nga kinordon ng pulis, binarikadahan nila ang buong compound, walang pinapapasok, at kanilang sinisita, nahirapan siya mag-contact sa'yo. Tama po ba? Opo, sir. So dahil nahirapan siya mag-contact sa'yo, nilapitan siya o siya ang lumapit sa DSWD? May lumapit po sa kanya na sabi niya tutulungan din siya na ipablatter. Kasi hindi siya makapa. Ang lumapit sa kanya, pulis ba? O DSWD o ano? Hindi ko lang alam, sir, kasi po hindi ko alam kung sino ang lumapit sa kanya. Basta tinulungan siya doon sa police station. So dinala siya sa police station. Nagpa-blatter siya. Anong sinabi niya doon at nung malaman mo, anong binanggit niya sa blatter? Bakit naging isang malaking issue ito ngayon na ginagamit ng mga pulis? Ano bang nabanggit niya sa blatter? Kasi yung blatter, sir, hindi ko talaga yung nabasa. Basta ko lang na yung ngayon, yung sabi niya na mayroon daw ako, masakit na yung paa ko dahil nandito daw ako kasi dati daw wala akong sakit na paa. At saka hindi ko talaga nabasa yung sir, yung... Parang lumalabas tuloy na ito siya ay binigyan siya ng coach, kinoach siya, no? Tinuruan. Yun. Tinuruan siya nitong tao o sino man yung lumapit, dinala sa pulis, at tinuruan siya ng mga dapat niyang sabihin para lumabas na parang ikaw ay nasa masamang kalagayan. Yun ba ang pagkakuha namin? Hindi ko talaga sure, ganun talaga yun. Okay. So ngayon, pag nangyari ito, bigla na lang nagkaroon ng reklamo sa pulis na ikaw ay nagiging biktima ng isang human trafficking na kaso at ginamit yung anak mo na wala namang layunin na gawin yon, subalit dinala sa police station. At malamang, sa malamang, ang gumamit nito, mga pulis din. Kasi yun ang layunin talaga nila na gawing masama ang mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Yun ba ang paniniwala mo? Opo, sir, kasi po yung kagabi, yung tinawag siya doon sa loob ng ng room. Narinig ko lang na tinawag siya ni Sir Torre po. Tapos yun sinabi na sa akin ng taga-CIDG na press daw yun, press conference. Pero yung anak ko, hindi niya alam din na yun pala na mangyari. Na yun na pala ang nag-interview sa kanya. Yun. Hindi niya alam na iharap siya sa media
At Opo. bago siya iharap, nagkaroon muna sa kanya ng parang tinuturuan na siya kung anong sasabihin. At nang humarap na siya sa media, kung anong gustong sabihin ni General Torre, yon ang kanyang sasabihin at palalabasin na ikaw ay dapat ma-rescue. Tama ba ang kuha namin? Opo, sir. Opo. Ayun ang nangyari. So ibig sabihin pala, mga kababayan, totoo pala ang tsorya na nagkaroon ng tanim testigo, tanim reklamo at ang anak ni Mrs. Jenaline Benguel na isa po sa mga kapanalig at nananampalataya sa Kingdom of Jesus Christ ay ginamit ng mga pulis at ang minensyon na pangalan ay ang unit ng CIDG at si General Torre na siya nag-arrange. Mahilig to mag-press con eh. Ito rin ang ginagawa niya dito sa Quezon City. At ginamit po ang inyong anak na hindi naman naaayon sa gusto niya. Gusto niya lang bisitahin ka. At wala siyang layunin na palabasin na ikaw ay na-hostage ng Kingdom of Jesus Christ. Tama ba, Ma'am Jenaline? Opo, sir. So, klaro. Opo. So, ano ngayon ang kalagayan ng inyong anak at nasaan po siya? At ikaw naman ay nasaan? Nasa custody ka ba ng pulis bago pumunta dyan sa area mo, sa KOGC? At nakaharap mo ba mga pulis na gumamit dito at nagturo ng kung ano-ano sa inyong anak? Ano sir, yung anak ko sir, umuwi na po ng Midsaya kasi may anak siya doon na mag 5 years old pa po. Umuwi na siya doon. Tapos ako, kanina umuwi na ako, nandito na ako sa KOGC. Inatid na ako ng anak ko na isa, panganay. May mga pinapirmahan ba po sa inyo at sa anak mo na nagrereklamo kayo laban sa KOGC? Wala sir, wala po. Walang pinirmahan. Mayroon akong pinirmahan ako dito na wala kaming i-file na kaso, wala. Pero nag-press conference na si General Torre, si Abalos at si Marbil. Franco at Professor Malutiquia, if you are there, malinaw po na ito ay isang napaka-iskandalusong gawaing kriminal na ibibintang nila ang human trafficking sa Kingdom of Jesus Christ at sa organisasyon nito, pero ngayon itong biktima na sinasabi nila ay nagsasagawa po ng pagre-reveal ng katotohanan. Professor Malo? Gusto ko lang din linawin. So, Sister Jenaline, so malino po, gusto ko lang din po na ipahayag nyo po sa sambayan ng Pilipino dahil isang malaking kasinungalingan po ang nilalabas ngayon ng mainstream media patungkol sa human trafficking at kung ano-ano pa man. Pwede nyo po bang pasinungalingan ito ngayon? Dahil kayo po ay biktima lang po ng Philippine National Police para gamitin nila sa kanilang psychological warfare na lasunin ang mga Pilipino sa kanilang pagsisinungaling. Good morning po sa lahat po. Sasabihin ko lang po na ang mga sinasabi doon po ay hindi yung talaga totoo, sir. Kasi talaga hindi naman talaga ako pinilit dito sa Kingdom of Jesus Christ. Talagang pagmamahal ko po ito kay Pastor. Bakit nandito po ako? Hindi po ako sinaktan dito. Wala talaga. At voluntary ko inalay yung buhay ko doon, sir, kay sa Ama, to the Son. Maraming salamat po, Sister Jenaline. May karagdagang katanungan lang po si Professor Malutiquia. Prof? Ma'am, meron kayong pinirmahang affidavit? Meron po. Dito. May affidavit ang mga pulis na prepared tapos pinirmahan nyo? Yung sa lang sa kung bakit po nag-ano siya doon nagpunta nag-blatter. Meron na nga. Meron. So siguro... Sihanap ko ito, Prof. Oh, yes. Isahin ko lang yung nakalagay dito, ha? Okay. Joint affidavit of non-interest to file criminal charges. We, Cazelmi Rodriguez Benguel, ito yung anak niya po, 28 years old, female, employed. Details po ng kanyang details po kung nasaan, taga saan po siya. Na they personally went to Sasa Police Station about 8 a.m. of August 25, 2024 and requested for police assistance to rescue mother Jenaline Rodriguez Benguel. They requested assistance from the personnel of PS4 Sasa Police Station to help locate the mother who is inside. Gaya nga ng paliwanag po, Professor, ni Sister Benguel, kaya siya pumunta yung anak dito sa gate, sinabihan kasi dito sa gate ng mga police na hindi siya pwede pumasok unless magpa-blatter daw. So yung nakalabas na sila, doon na nagkaroon ng kaliwanagan between the two sides na okay nga yung mother. Ito lang naman ng mga police kasi
kami nga, hindi nahihira. Yung mga kasama ko nga ng mga members ng Kingdom, administrator na namin, professor, pahirapan. Halos hindi papasukin. Kaya yung walang katungkulan sa KOJC. So katulad ng anak niya, hindi talaga pinapasok unless dumaan daw ng police station. So klaro na, Professor, ha? Paano kayo randomly na pick? Paano nila na-identify na, ito ang... yun ang kailangan siguro. Pala dito, no, not to file criminal charges against the management or staff of the KOJC. Ito yung pinirmahan po dito po. Interest to file cases. Ma'am Malo, kung masusundan mo po kaninang unang statement niya, yung kanyang anak ay bibisita sa kanya. Hindi nga makapasok dahil nga kinordon at binarikadahan ng pulis. Ang pulis, nang tinanong siya, anong gagawin mo sa loob, sabi niya, nandiyan ang nanay ko, bibisitahin ko. Imbis na tulungan na makapasok doon dahil inaharang nila, dinala nila sa police station at nagpa-blatter at ginawa ng kwento na ang nanay niya ay kinukulong sa loob ng Kingdom of Jesus Christ na hindi naman alam ng bata na yun pala yung purpose ng blatter na yun. At biglang nagpa-press conference pa si General Torre. Ayun. So ma'am, doon kayo nakatira talaga sa KOJC? Ay, ano lang po ako dumating dito po, ma'am. June 10 po ng hapon. Okay. So, mo kaduda-duda yung script nila. Ng police. Kasi, lalo na kung pinapirmahan na ang sinabi, we will not file a case. Di ba may ganon, Hana? May sinabi May na... nakalagay po dito, basahin ko po. That upon that in view of the said incident, we, Quezal, May Rodesilas Binggil, and Jenlyn Rodesilas Binggil both decide as of this time not to file criminal charges against the management or staff of the KOJC. Pinicturean ko po siya at pinadala ko dyan sa SMNI para makita niyo ng buo itong joint ipapresent affidavit namin. of non-interest. Pero Eric, Professor, gusto ko lang i-point out para pagsalitain na muna natin si Sister Jeneline para maibahagi niya nung kinausap sila sa DSWD, nagpa-press con, di ba, dito, pinatawag ni Tori yung kanyang anak, tinago sila sa isang kwarto para hindi ma-interview at doon na nila inalahad doon sa press con na kasuhan ng human trafficking. Sige po, go ahead. Go ahead po. Kasi po, hindi ko kasi alam kung ano mas sinasabi ng anak ko doon sa press con. Ang nagsabi sa akin yung mga CIDJ po na ganun daw. Parang yung mag-press con, sasakyan po talaga ng media yun ang mga sinasabi niya po. Kaya doon na ako nag-ano. Kaya natapos po na nag-interview po siya, tinanong ko po yung anak ko kung alam niya ba yung mga sinasabi niya. Sabi niya, opo, yun naman sinasabi ko doon sa sa mga blatter po. Pero hindi niya alam na press conference na pala yun. Oh, nandun ka ba? Po, Nandun po ba kayo sa press conference o wala? Ang anak mo lang? anak ko lang po, nandun po ako sa loob ng mga kasama kagabi yung mga CIDG po. Bakit ka kinuha ng mga CIDG? At ang saka anak yung anak mo ba? Minor de edad? Opo. 28 years old. Ayan o, affidavit. Joint affidavit. Excuse Ma'am Jeneline, babalikan natin yung salaysay mo para mabasa lang ang title. Joint affidavit of non-interest to file criminal charges. Ito po yung pinirmahan nilang mag-ina. At ito po ang sinasabi dito kanina, binasa ni Misana, na sa pamamagitan ng deklarasyon ng affidavit na ito, ang mag-ina na si Ma'am Jeneline at ang anak niya ay wala ng interest na mag-file ng kaso laban sa management ng Kingdom of Jesus Christ kasi pinipilit sila na mag-file ng kaso. Ma'am Jeneline, ano pa pong mga nangyari doon? Wala naman sir yung kagabi sir, yung kagabi kasi gusto talaga na anak na uwi ako. Sabi ko hindi pwede ako iuwi sir. Okay naman sa mga pulis doon kasi sabi niya, ang sabi ng pulis na hindi daw ako makabalik dito sa compound kasi nga yun may talagang magulo dito. Pero sabi ko na wag na lang ako doon sumama sa anak ko sa tulugan niya, dito na lang kami sa station po. Kaya yun po, nandoon kami sa hanggang umaga po. Sa station ng pulis. Opo. Opo. Pero may sinabi ka na hindi na lang ako sasama doon sa anak ko sa tulugan niya. Ang ibig mo bang sabihin, kinustudi o hinawakan ng mga pulis ang anak ninyo bago po kayo magkita? Wala naman po. Hindi naman siya hinawakan. Sa amin naman po. Okay.
So magkasama kayo. Opo, hindi lang kami nakalabas kagabi kasi nga ay di ako din dito makapasok sa compound. Kaya doon na kami natulog kasama yung anak ko, sir. Okay. So, ulitin namin tanong at baka gusto mong dugtungan. Ano po ang dahilan kung bakit ibinigay o iniharap ang anak mo ni General Torre at ng mga opisyal ng pulis sa Davao dyan sa media? Ano pong layunin nila? Anong purpose noon? Sir, talagang, yun talaga siguro kasi yun nga, nasa sakyan talaga nila yung anak ko. Kasi yun nga na, hindi ka din alam ng anak ko na media na pala yun ang nag-interview sa kanya. Yun, sir. Kasi kung kukunin namin ang kwento na ito para makumpleto ng taong bayan, ginamit yung press conference na yon ni Torre, ni Marbil at ni Abalos. At ginawang national story na mayroong human trafficking complainant at yun ang anak mo pong ginamit. Yun pa lang, ang totoo, pinaharap ng pulis, binriping, tinuruan, pinaturuan paano mag-blatter, paano magreklamo, and then hindi niya alam ng anak mo na ihaharap sa media at ginamit na storya ng mga pulis para palabasin na may nangyayaring krimen at ikaw ang biktima. Yun bang buong kwentong ginawa ng mga pulis? Yun, sir, tama. Klaro. So, tanim testigo, tanim kaso. So, malubha po ito. May gusto ka pang idagdag na mga pagbubunyag. Yes, Sir Jeneline, anong pakiramdam na ginamit ka pala? Na alam naman natin ang ating pinaglalaban dito, tapos isa ka, ginamit ka lang pala ng Philippine National Police, ng CIDG. Pati ang anak niya. Pati yung anak mo. Para iharap sa maraming media para maglabas ng kasinungalingan na kung saan ang ating minamahal na si Pastor Apollo C. Quiboloy ang sinisira nila. Anong pakiramdam na sinisira yung taong lubos na minamahal mo? Para sa akin, sir, talagang hindi ko lubos, masakit talaga sa akin, sir, na yung ginawa nila sa ating pinakamamahal na pastor, sir. Kasi yung buhay ko ay nalay ko na sa amatudasan. Kaya nandito ako ngayon, tumatayo ako na talagang hindi totoo yung mga sinasabi na na yun nga, yung may yung human trafficking dito po sa inside the compound po. Kasi wala naman po talagang inside trafficking dito po. Mensahe mo na, Sister Jeneline, sa mga media na naglabas ng kasinungalingan patungkol sa gustong mangyari ni Torre at saka ni Marbil na mga ubod ng sinungaling. Panawagan ko po sa lahat ng mga media sa buong mundo po, especially po sa GMA po, ano po kasi GMA, ABS-CBN, yung frontliner, yung Inquirer po kasi yun ang naano ko kanina na lahat ng ginawa nyo ay talagang hindi maganda yun. Kasi ginamit nyo lang po kami parang po ng mga witness na hindi totoo po. Kasi ako mismo, witness po ako na hindi totoo yung sinasabi talaga na ganun, human trafficking. Klaro. At sige po. Ayun po, sir, talagang sa nangyari po, talagang mag-apologize talaga po ako sa ating kababayan po kung ano man po ang po. Sister Jeneline, hingin ko na lang din yung pagkakataon na ito na anong mensahe mo sa ating kapulisan na patuloy na sinasaktan, pinapahirapan ng dahil naririnig po nila tayo ngayon at especially ginamit ka na napakalaking testimony sa kanilang mga mukha na napakasinungaling nila. Ano po masasabi ninyo? Sa kanila, mensahe sa kanila, mga kapulisan sa KOJC compound. Mensahe ko po sa lahat ng mga kapulisan dito sa sa compound na please lang po umalis na sila dito dahil naman dito si Pastor. Huwag na nilang gamitin yung sabi nila dalawang human trafficking para magstay pa po sila dito kasi po wala din sila magawa po. Talagang umalis na lang sila dito po sa compound. Ayun. Maraming Maraming salamat, Ma'am Jeneline, sa inyong tapang at katotohanan ng puso sa pagtindig sa tama at totoo. At nabulgar ang kasinungalingan at kalokohan ng mga pulis. Maraming salamat, sis. Thank you. Thank you po.